Libangan ng dalawang magkaibigan na sina John at Jeremy ang mag-gate crash sa mga kasalan para maka-score ng mga babae. Bilang mga wedding crashers, meron silang sinusunod na mga alituntunin mula sa kanilang misteryosong mentor. Isang araw, ipinaalala ni Jeremy na malapit na ang wedding season at sila ay parehong nasasabik sa 17 kasal sa kanilang listahan. Ang unang kasal na pinuntahan nila ay isang Jewish wedding kaya nagsuot ang dalawa ng kipa. Nang makakita ng magandang dalaga si John ay agad siyang nagpanggap na umiiyak. Samantala, nakalak na din kay Jeremy ang kanyang target na babae. Sa reception ay nagustuhan ng lahat sina John at Jeremy kahit hindi nila ito kilala. Nagbahagi pa nga sila ng nakakaantig na mensahe sa mag-asawa. Isinayaw na ni John ang kanyang target na na-touch dahil sa pag-iyak ng binata sa kasal. Si Jeremy naman ay nagyabang na isa daw siyang magaling na bullfighter. Napahanga naman ang dalaga at hinalikan siya. Ang dalawa ay dumalo pa sa iba't ibang kasalan. Gumamit sila ng iba't ibang pangalan at kwento. Hindi sila kilala ng mga bisita ngunit hinahayaan na lang nila dahil nakakaaliw naman sila. Gamit ang kanilang mga malulungkot na kwento ay kuhang-kuha nila ang mga chicks sa mga kasalang ito. Isang umaga ay ibinalita ang kasal sa anak ng isang kalihim ng Amerika at giit ni Jeremy ay napakarami nilang mai-score doon. Tumanggi si John dahil siya ay pagod. Ngunit pinaalala ni Jeremy ang kanilang sagradong alituntunin. Nang maglaon ay pumayag din si John at excited na si Jeremy gawin ang plano. Sa kasal ay nag-review ang dalawa sa mga gagawin at binasa ang mga articles tungkol kay Secretary Cleary at sa pamilya nito. Napansin ni John ang isa sa mga anak ng kalihim na si Claire. Sinabi niya kay Jeremy ang kanilang kwento na sila ay magkapatid na negosyante. Nang magsimula ang kasal ay nakita ni Jeremy ang kanyang target, si Gloria na isa rin sa mga kapatid ng bride. Sa reception ay nilapitan ni John si Claire na nag-aayos ng mga regalo. Gamit ang kanyang talento ay agad naging magaan ang loob ng dalaga sa kanya. Samantala, si Jeremy ay gumagawa ng mga balon para mapabilib si Gloria. Inutusan siya ng isang spoiled brat na gumawa ng bisikleta. Tumanggi si Jeremy ngunit sinigawan siya ng bata kaya ginawan talaga niya ito. Maya-maya ay nilapitan siya ni Gloria at sinabing siya ay kahanga-hanga. Nilapitan ni John si Secretary Cleary at nagpakilala. Dahil nakapag-review ang binata, ay napahanga niya ang kalihim at inanyayahan siya nito na mag-usap sa labas. Samantala, nagkwento si Jeremy ng malungkot na pangyayari noong siya raw ay nasa digmaan. Naantig ng husto si Gloria kaya sinunggaban niya agad si Jeremy. Masayang nag-uusap sina John at si Secretary Cleary nang biglang dumating si Claire. Iniwan sila ng kalihim at giit ni Claire ay hanga siya sa magaling na PR ni John. Si Claire ang magbibigay ng speech mamaya at may inihanda na siyang notes na sa tingin niya ay matutuwa daw ang mga tao. Binasa ito ni John at sinabing hindi matatawa ang mga tao rito, bagkus pinayuhan niya si Claire na sabihin na lang kung ano talaga ang nasa loob ng kanyang puso. Ayaw makinig ng dalaga at sinabing susundin niya ang kanyang script. Matapos magbigay ng nakaantig na talumpati ang best man ay pagkakataon naman ni Claire. Sinunod niya ang kanyang script at ang mga tao ay tahimik at walang reaction. Nahiya si John para sa kanya at nang tinignan siya ni Claire ay sininyasan niya ang dalaga na magsalita mula sa puso. Tumango si Claire at binanggit niya ang sinabi ni John kanina tungkol sa tunay na pagmamahal at sinabing masaya siya na sa wakas ay natagpuan na ito ng kanyang kapatid. Naantig ang kanyang kapatid at niyakap siya habang pinalakpakan ng mga tao ang kanyang magandang talumpati. Pagkatapos magsalpukan ay niyakap ni Gloria si Jeremy at ibinunyag na siya ang nakona sa kanya. Nagulat at natakot si Jeremy na malamang si Gloria ay isa palang birhen. Mas lalo pa siyang nabahala nang banggitin nito ang I love you. Samantala, pinuntahan ni Claire si John para magpasalamat. Bago pa makasagot ang binata ay may lalaking lumapit kay Claire at hinalikan ito. Ipinakilala ng dalaga si Zach na kanyang kasintahan at pag-alis nila ay makikitang dismayado si John. Hiniling ni Jeremy na umalis na sila agad dahil virgin at sobrang clingy ng nabingwit niya, ngunit nag-aalangan si John na umalis. Dumating si Gloria at inimbitahan ng dalawa sa kanilang bahay. Tumanggi si Jeremy ngunit sinabi ni John na pupunta sila. Tuwang-tuwa si Gloria at humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama. Ang kalihim ay nag-aalangan ngunit umiyak si Gloria na parang spoiled na bata, kaya pumayag din ang secretary. Pagdating nila ay napansin ni John na pagod si Jeremy. Sinabi ng kaibigan na isang oras silang nagsalpukan ni Gloria at wala nang natitirang likido sa kanyang katawan. Inanyahan sila ni Zach na maglaro ng football at sa simula pa lang ay napaka-hyper na ng binata. Nang makuha ni Jeremy ang bola ay inatake siya ni Zach dahilan para bumagsak ito ng malakas. Samantalang si John ay enjoy kaka-chancing kay Claire. Pagkatapos gamutin ni Gloria ang mga sugat ni Jeremy ay sinimulan na naman niyang tuksuhin ito. Kumandang ang dalaga sa kanya at nagsimulang mag-wild. Pinigilan siya ni Jeremy at sinabing injured pa siya. Nagalit ang dalaga at hinampas ang sugat niya. Nang humingi ng tawad si Jeremy ay huminahon si Gloria at sinabing huwag na huwag siyang iiwan ito. Humahanga ang pamilya sa kwento ni Zach kung paano niya niligtas ang mga dolphin sa oil spill. Sinabihan ni Jeremy si John na gamitin na ang kanilang secret weapon. Sinabing ni John na kaya niyang talunin si Zach ng patas ngunit nang makita niya ang malupit na aktingan ni Zach, nagbago ang isip niya. Sa hapunan ay hiniling ng pari na ipikit ang kanilang mga mata. Iyon ang pagkakataon ni John na ilagay ang secret weapon sa baso ni Zach.
Habang sila ay nag-uusap ay nagbiro si John at si Claire lang ang tumawa rito. Tinanong ni Zach si John kung ano ang relasyon nila ni Jeremy sa pamilya at sinabi niyang anak sila ni Uncle Ned. Nalito ang lahat kung sino si Ned ngunit hindi na lang nila ito inintindi. Pagkatapos kumain ay nakita ni John si Claire na mag-isa sa labas. Tinabihan niya ito at sila ay nagkaroon ng heart-to-heart talk. Lumabas si Secretary Cleary at sinabing may sakit si Zach kaya kinailangang iwanan ni Claire si John. Pagpasok ni Claire sa silid ay nakita niya si Zach na nakayakap sa toilet bowl at tinanong niya kung okay lang ito. Pinagalitan siya ni Zach at makikitang mainitan pala ang ulo ng binata kapag sila lang dalawa ni Claire. Naputol ang tulog ni Jeremy nang maramdaman niyang may dumidikit sa kanyang mukha. Iyon ay si Gloria na hubot-hubad na nakaupo sa ibabaw niya. Nagpupumiglas si Jeremy ngunit nakatali ang kanyang mga kamay at paa kaya wala siyang magawa. Nilagyan ni Gloria ng tape ang bibig niya at sinabing tutuperan nito ang mga pantasya niya. Nahirapang makatulog si John kaya bumangon siya at sinubukang pumuslit sa kwarto ni Claire. Ngunit pagdating niya sa pinto ay nagbago ang kanyang isip. Samantala, nahihirapan din si Claire na makatulog kaya palihim siyang pumunta sa kwarto ni John. Ngunit nang dumating siya sa pinto ay nagbago rin ang isip niya. Si Zach ay patuloy pa ring nagkakumbulsyon. Kinabukasan ay nakiusap si Jeremy kay John na umalis na sila ngayon dahil hindi na niya matiis ang panghaharas ni Gloria. Inamin naman ni John na walang nangyari sa kanila ni Claire at giit ni Jeremy ay na-in-love na ito sa dalaga. Itinanggi ito ni John at sabi ni Jeremy ay aalis siya kahit hindi siya sasama. Gayunpaman ay ipinaalala ni John ang ikaunang alituntunin na walang mang-iiwan ng kapwa wedding crasher. Walang choice si Jeremy kundi ang manatili at bigyan si John ng kaunting oras para maka-escort kay Claire. Tinawagan ni Zach ang isa sa kanyang mga kaibigan. Ilang beses na palang nag-cheat ang binata kay Claire. Sinabihan ni Zach ang kaibigan na mag-hire ng detective dahil gusto niyang maimbestigahan sina Jeremy at John. Masayang naglalaro sa dalampasigan sina John at Claire. Nang mag-usap sila tungkol kay Zach ay sinabi ni Claire na gusto nang magpakasal ni Zach. Giit ni John ay deserve niya ang taong magpapaligaya sa kanya ng tunay. Tinitigan siya ni Claire at hinalikan. Sa tanghalian ay inanunsyo ni Zach na ikakasal na sila ni Claire at lahat ay natuwa maliban kay John. Sinabihan siya ni Jeremy na tanggapin na lang ito. Giit ni John ay mahal na niya si Claire at aaminin na niya ang lahat dito. Pinuntahan ni Jeremy si Gloria para makipag-break. Sinabi ni Gloria na mahal niya siya ngunit giit ni Jeremy ay infatuation lang ito dahil siya ang nakauna sa kanya. Inamin naman ni Gloria na hindi talaga siya ang nakauna sa kanya at sinabi lang niya iyon dahil akala niya ay gusto ng mga lalaki ang birhen. Nang maglaon ay nakipag-inuman si Jeremy at nagkumpisal sa pari. Sinabi niya na hindi niya gusto si Gloria noong akala niya ay birhen ito, ngunit ngayong alam niyang hindi ay nato-turn on siya sa kanya. Nagpasalamat siya sa pari sa pakikinig at hinalikan ito. Sinabihan ni John si Claire na hindi siya dapat magpakasal kay Zach. Tinanong ng dalaga kung bakit at umamin si John na mahal niya ito. Tinanong din ni John kung may nararamdaman din siya sa kanya, at giit ng dalaga ay hindi siya sigurado. Samantala, nakatanggap si Zach ng tawag mula sa kanyang kaibigan at nabigla siya sa kanyang nalaman. Sasabihin na sana ni John ang totoo kay Claire ngunit biglang dumating si Zach at sinuntok siya. Sinabi ni Zach sa lahat ang katotohanan tungkol kina John at Jeremy, na pumupunta sila ng mga kasalan para maka-score ng mga babae. Tinanong ni Claire si John kung ito ay totoo at sinabi niyang oo. Dismayado ang lahat maliban kay Gloria na sobrang in love kay Jeremy. Inutusan sila ng kalihim na kunin ang kanilang mga gamit at umalis na. Isang araw, sinabi ni John kay Jeremy ang plano niya para makuha si Claire. Sinabihan siya ng kaibigan na sumuko na dahil ilang buwan na din ang nakalipas. Gayunpaman, sinabi ni John na pupuslit sila sa engagement party ni Claire ngayong gabi. Sinabi ni Jeremy na hindi siya makakapunta at tinanong ni John kung ano ang problema niya dahil palagi na lang siyang nawawala nitong mga nakaraang buwan. Giit ni John ay kailangan siya nito ngayon. Sumang-ayon din si Jeremy at ipinaalala ni John kung anong oras sila magkikita. Nang gabing iyon ay dumating si John sa restaurant at pinapasok siya ng kanyang kakilala. Napansin ni Secretary Cleary na malungkot ang kanyang anak kaya niyaya niya itong sumayaw. Maya-maya ay dumungaw si John sa pinto para makita si Claire. Nahuli siya ni Zach at ipinatapon sa labas kung saan siya ay binugbog at iniwang nakahandusay. Galit na galit si John dahil hindi dumating si Jeremy. Pinuntahan niya ito sa bahay at doon ay nakita niya si Jeremy na nakikipagsalpukan kay Gloria. Galit na umalis si John at sinundan siya ni Jeremy. Giit niya ay binugbog siya ni Zach habang si Jeremy ay nakikipag-good time lang kay Gloria. Sinabi ni Jeremy na mahal na niya si Gloria at nagalit si John at tinawag siyang traidor. Ginugol ni John ang buong araw niya sa paglalasing. Ilang beses siyang tinawagan ni Jeremy ngunit hindi ito sumasagot. Si Claire at Zach naman ay abala sa paghahanda ng kanilang kasal ngunit halatang hindi masaya ang dalaga. Bumalik si John sa pag-gate crash ng mga kasal ngunit puro gulo ang inabot niya. Gumagawa siya ng malungkot na talumpati, nagnakaw ng bouquet at nakigulo sa banda. Habang naghahanap ng mga bulaklak ay napansin ni Secretary Cleary na malungkot at umiiyak si Claire. Hindi niya alam ang sasabihin kaya pinayuhan na lang niya ito na pakinggan ng kanyang puso. Isang umaga, pumunta si Jeremy sa apartment ni John at binati siya ng happy birthday. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nangyari at sinabing namimiss na niya ito.
Ganoon din ang sabi ni John at gumaan ang pakiramdam niya nang yakapin siya ni Jeremy. Ngunit nang sabihin ni Jeremy na ikakasal na siya ay agad siyang itinaboy ni John. Gusto niyang si John ang maging best man niya ngunit nagalit ang kaibigan at sinabihan siyang umalis na. Pinuntahan ni John ang bahay ng mentor ni Jeremy na sa edad na 4 ay nakatira pa rin sa bahay ng kanyang ina. Pagbaba ni Chaz ay agad nagpakilala si John bilang kaibigan ni Jeremy at niyakap siya ng mentor. Tinanong niya kung kumusta si Jeremy at sagot ni John ay ikakasal na ito. Tumawa si Chaz ng malakas at tinawag si Jeremy na loser. Bumaba ang isang babae at nakipagtukaan pa ito kay Chaz bago umalis. Namangha si John sa lupit ng kanilang mentor at tinanong niya kung saan ito nakilala ang babae. Ang sagot ni Chaz ay sa sementeryo, kamamatay lang daw ng boyfriend niya. Hindi nakaimik si John. Giit ni Chaz na mas madaling maka-score sa libing kaysa sa kasal at inanyayahan niya si John na sumama. Sinabi ni John na hindi niya iyon kaya, ngunit sa sumunod na tagpo ay nasa isang libing na siya at may umiiyak sa kanyang balikat. Pagtingin niya sa kanyang mentor ay kumindat ito sa kanya. Nang makita ni John ang umiiyak na byuda ay meron siyang napagtanto. Sa kasal nina Jeremy at Gloria ay biglang dumating si John. Sinubukan niyang pumuslit ng tahimik ngunit malakas na sumara ang pinto dahilan para tumingin ang lahat sa kanya. Sinubukan ng security na paalisin siya ngunit sumigaw si Jeremy at sinabing siya ang kanyang best man. Pinuntahan ni John si Jeremy at nagsorry dahil na late siya. Habang nagsisermon ang pari ay bumulong si John kay Claire at sinabing maganda siya at palagi niya itong iniisip. Nag-walk out si Claire at humingi si John ng pagkakataong magpaliwanag. Giit niya na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pakay ngunit ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay totoo. Nang makita niya ang umiiyak na byuda sa libing ay napagtanto niya na ayaw niyang mawala ang pinakamamahal niya sa buhay. Sumabat si Zack at inutusan si Claire na bumalik sa altar. Giit ni Claire ay hindi niya kayang magpakasal sa kanya at sinabi ni Zack sa kalihim na pagsabihan ng anak nito. Sagot ni Secretary Clary ay desisyon niyon ng kanyang anak at suportado niya ito. Sinigawan ni Zack si Claire para bumalik sa altar at nang magkomento si John ay nagalit si Zack at sinugod siya. Ngunit sinalubong siya ng suntok ni Jeremy bago pa ito makalapit. Hinalikan ni Gloria si Jeremy at nilapitan naman ni John si Claire para halikan ito. Pagkatapos ng kasal ay sumakay ang 4 sa bridal car at umalis. Si Mentor Chaz naman ay umiiyak habang may 2 babae na nakakapit sa kanyang mga braso. Nagutom si Gloria at sinabi ni Jeremy na merong kasal mamayang hapon. Giit ni John ay masarap ang handa doon ngunit nang makita ang masamang titig ni Claire ay nagsisi siya. Biglang nagmungkahi si Claire na magpanggap sila na choir at sila ay na-excite. Mayroon na ngayong 4 na wedding crashers na patungo sa susunod na kasal. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.